dakila, ang tangi naming pag-asa. Aming Panginoon, sinasamba kita. Ikaw ang Diyos naming dakila. Panginoong Jesus, minamahal kita. Papuri ko'y para sa iyo. Muli ay inanyayahan kayo makiisa sa ating misa, isang pakikisa natin sa ating Panginoon upang tayo makarating sa Kanyang kalwalhatian. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon si Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo sumayin ng lahat. At sumayin rin. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ang ating Panginoon ay nag-aanyaya sa atin na sundan siya. Hindi lamang sa hirap, hindi lamang sa kamatayan, kundi sa buhay na walang hanggan sa kalangitan ng ating Ama. Kung tayo man ay nagkulang sa pagsunod sa Kanya, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat lubha akong nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo ko kay sa Maria ng Laging Birhen, sa lahat ng maangel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, na ako'y magdalangin sa ating Panginoong Diyos. Kawan tayo mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong nagbubuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tagapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na narurulok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Hesus Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Panalangin tayo. O Ama, sinasama namin, kupkupin mo kaming lagi sa aming mga gawain. Tulungan mo kami magkawang gawa sa aming kapwa, at huwag ang hinawa sa aming mga tungkulin. Alang-alang sa anak mo si Jesucristo ang Panginoon namin, nabubuhay at nag-aaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sapagkat napag-unawa ko ako'y tao lamang, ako'y nananalangin at binigyan ako ng karunungan. At binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at sentro at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan.
Hindi ko may pagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may naglilisto ng putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw sapagkat ang lumiming niya ay walang pagkupas. Nang kamtang ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Puspusin mo kami ng iyong awa, ng kami lumigaya. Puspusin mo kami ng iyong awa, ng kami lumigaya. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay lumuno. Hanggang kailan pa ba, Poon, titiisin niyo rin lagay nitong inyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Tugon. Puspusin mo kami ng iyong awa, ng kami lumigaya. Kung umagay ipadama, iyong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin, may galak ang aming awit. Iyong naging hirap namin, tumbasan mo ng ginhawa. Singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Puspusin mo kami ng iyong awa, ng kami lumigaya. Ipakita mo sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi ay gayon mo rin ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang gawin. Puspusin mo kami ng iyong awa, ng kami lumigaya. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa 5 tabak na magkabilang talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at utak sa buto, at nakakatanto ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang nakapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusuli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Ang Berbo ay nagkatawang tao at ang kamayan sa amin. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay binigyan ng kapangyarihan maging mga anak ng Diyos. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Luwalhati sa iyo, O Panginoon. Nang panahon yun, sa paglalakad ni Jesus, ay tumakbo sa kanyang isang tao na paluhod na nagtanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang matamo ang buhay na walang hanggan?" Sinagot siya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang makiapid, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi ng hindi totoo, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina." Tumugon sa kanya ang tao, "Guro, ang lahat ng iyan ay tinupad ko na sa aking pagkabata." Tinitigan siya ni Jesus ng buong pagmamahal at winika sa kanya, "Isang bagay lamang ang kulang pa sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong pag-aari, ipamigay ang pera sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at halika, sumunod ka sa akin." Natapwat ang pananalitang ito ay pinagdamdam ng tao,
kaya't malungkot na yumaon. Palibhas ay marami siyang pag-aari. Na magkagayon ay tumingin si Jesus sa paligid na nagbika ng ganito sa kanyang alagad. Anong hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Ang mga alagad ay nagtaka sa kanyang mga sinabi. Datapwat inulit ni Jesus sa kanila, mga anak, anong hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga nananalig sa mga kayamanan. Madali pa sa isang kamelyo na dumaan sa butas ng karayon kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Dahil diyan ay lalo pa silang nagtaka, kaya't nagtanungan sila. Kung gayon, sino makaliligtas? Tinitigan sila ni Jesus na ang wika. Sa mga tao, ito ay hindi maaari. Ngunit hindi gayon sa Diyos, sapagkat sa Diyos, ang lahat ay maaari. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. May isang mabuting tao, marasalin. Ang binigyan ng Diyos ng opportunity para makita ang hinaharap, ang future. Kaya yung taong yun ay inusher, ginabayan ng isang anghel patungo sa isang lugar. At yung lugar na yun ay napakaganda, isang hall. Naroon lahat ng dekorasyon. Parang kasalan, isang parte, function hall. Yung mga table ay nakaset, ang daming mga pagkain, ang daming mga inumin. Lahat ng masasarap na pagkain ay naroon sa table na yun. Yung mga tao ay nakaupo sa paligid ng table. Subalit mapupuno mo yung mga tao. Parang gutom na gutom. Lungkot na lungkot. Umuungol na nga sila sa pagkagutom. Kaya sinabi ng mabuting tao doon sa anghel, bakit ayaw nila kumain? Ay naririyan na lahat ng pagkain, ay gutom na sila. Subalit sinabi ng anghel, tignan mo yung kalang mga kamay. Yung mga kamay nila ay naka-strap ng matuwid at hindi nila pwedeng baliin o kaya ay i-move yung kanilang mga kamay. Naka-straight lamang yan. At kahit anong gawin nila na gusto nilang kumain, hindi nila magawa sapagkat hindi nila maisusubo yung pagkain. Ang sabi ng mabuting tao, impyerno na ito. Dahil pagkain, hindi yung makain. Gutom na gutom. Halos umiiyak, lungkot na lungkot yung mga tao. So siya ay binabayan uli ng anghel, papunta doon sa isang hall. And the same situation. Naroon ang ganda ng mga dekorasyon sa hall. Yung mga pagkain masasarap ay naroon lahat sa table. Yung mga iba't ibang inumin ay naroon lahat. Subalit yung mga tao na nakapaligid doon sa table na yung nakaupo, ang sasaya nila. Hindi gutom, busog na busog yung mga tao. Nagiinuman, nagkwikwentuhan, sila ay kumakanta, maligayang-maligaya yung lahat ng tao. Kahit sabi ng tao, doon sa anghel, bakit iba sila? Ay ganoon din naman, yung kamay nila ay naka-strap din. Sabi ng anghel, panoorin mo sila. Kaya pinanood niya yung mga tao. Yung mga tao kahit naka-strap ng diretso yung mga kamay, ang ginagawa nila, sila ang nagpapakain doon sa kanilang kapwa. Kaya't lahat ay nabubusog. Lahat ay kumakain. Masaya sila. Kaya sabi niya doon sa anghel, this is heaven. Ito na ang kalangitan. Kalangitan sapagkat busog yung mga tao, maliligaya yung mga tao, nagtutulungan yung mga tao,
nagsusubuan yung mga tao. Ito na ang langit. Ito na ang heaven. Ang pagkakaiba ng heaven at sa impyerno, sa langit, katulad ng namasdan niya, mayroong cooperation yung mga tao. Nagtutulungan yung mga tao. Nagbibigayan yung mga tao. Sinusubuan yung bawat isa. At walang nagugutom kahit sino sa kanila. Minamahal ko mga kapatid, ito ang tunay na langit. At ito ang gustong marating ng karamihan. Kung hindi man lahat, ito ang gustong marating ng lahat, na ang lahat ay masaya, kompleto, satisfied ang lahat sa lugar na yun. Sa banal na ebanghelyo ngayon, ay ito rin ang tinatanong ng mayamang tao. Ito ang gusto niyang marating. Paano ako magkakamit ng buhay na walang hanggan? In short, paano ako makakarating doon sa kalangitan at magkakaroon ako ng tunay na kaligayahan? Sinagot siya ng ating Panginoon. Ang sagot sa kanya, ipagbili mo ang iyong pag-aari at ibigay mo sa may hirap. Subalit siya ay umalis na malungkot. Bakit? Sapagkat ayaw niyang ipagbili yung kanyang mga kayamanan at ayaw niyang mag-share doon sa ibang mga tao. Tayong lahat ay nagnanais makarating sa langit. At kung tatanungin natin ang ating Panginoon kung paano tayo makakarating sa langit, ganon din ang sasabihin niya sa atin. At marami sa atin ang aalis na malungkot o hindi satisfied, sapagkat marami pa rin sa atin ang ayaw mag-share ng nasa atin. Kaya ang katanungan sa atin ngayon, paano tayo makakarating sa langit? At yun ang maaari natin itanong sa ating Panginoon, paano ako makakarating sa langit at paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan upang ikaw ay aking sundan sa kaluwalhatian ng iyong Ama. Minsan sa aking seminar, nagtanong ako doon sa mga participants, sino ang gustong makarating sa langit? Itaas ang kamay. Aba, lahat nakataas sa kamay. Yung iba, hindi lang isang kamay. 2 kamay ang nakataas. Talagang gusto makarating sa langit. Ang sunod kong tanong, sino ang gusto makarating sa impyerno? Tahimik. Walang tumaas sa kamay. At ang ikatatlo at huli kong tanong, sino ang gusto sa inyong mamatay? Tumahimik din. Walang gustong mamatay. Ang nakakatawa, gusto nating makarating sa langit, pero ayaw nating mamatay. Imposible yun. Ang ating Panginoon ay nakabalik sa langit pagkaraan siya ay mamatay. Kaya kung titingnan natin, ano yung kailangan para makarating sa langit? Para masundan natin, follow me, sabi ng ating Panginoon, para tayo ay makasunod sa ating Panginoon sa kalangitan. Number 1 na kailangan nating mamatay. Of course, takot tayo mamatay. Ayaw natin mamatay, takot tayo mamatay. Bakit? Sapagkat hindi natin sigurado kung saan tayo patutungo. Hindi natin sigurado kung ano ang gagawin natin at kung paano at saan tayo patutungo. Kaya ginawa ng ating Panginoon, paulit-ulit niya tayong tinuturo ang mamatay. Maliliit na kamatayan, dying to oneself, self-denial, suffering. Ang lahat ng ito'y kamatayan. Pag sinasabi niyang self-denial, kakalimutan mo yung sarili para magbigay ka sa iyong kapwa. Kamatayan ng iyong pride, pagbaba, at makapag-practice ka ng humility. Detachment sa mga material na bagay. Ang lahat ng ito
ay unti-unting kamatayan. Sapagkat yung kamatayang tunay, kawalan ng buhay sa daigdig na ito. Ito yung final detachment natin sa daigdig na ito upang makasunod sa ating Panginoon. At kung magagawa natin yung maliliit na kamatayan yun, na sinasabi ng ating Panginoon, maalwang tanggapin ang tunay na kamatayan, ang pag-alis sa daigdig na ito. Final detachment. Kaya sinasabi nga ng ating Panginoon sa Gospel ni St. Mark, chapter 8, verse 34. If you want to follow me, deny yourself, carry your cross daily, araw-araw, and then follow me. Kaya tinuturuan tayo ng self-denial. Kailangan natin na ma-detach unti-unti. At yun ang ayaw ng mayamang tao sa banal na ebanghelyo ngayon. Ayaw niyang ma-detach yung kanyang sarili sa kayamanan. Ayaw niyang ipagbili yung kanyang kayamanan at ipamahagi sa mahihirap. At dito nga nagkakaroon ng tunay na hindi pagpasok sa kaharian ng ating Panginoon. Mahirap gawin. Kaya sinabi ng ating Panginoon, napakahirap sa may kayamanan ang makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Hindi niya sinabi na masama yung kayamanan. Actually, kayamanan ay napakaganda. Yan ay biyaya ng Diyos sa atin. Kung ang kayamanan ay siyang nakuha natin sa mabuting paraan, kung ito'y pinagpaguro natin, ang kayamanan yan ay regalo sa atin, gift, biyaya sa atin ng ating Panginoon. Magiging masama lamang ang kayamanan, katulad ng sinasabi ni San Pablo sa kanyang unang sulat kay Timoteo, chapter 8, verse 10. Sinasabi niya, love of money, pagmamahal sa kayamanan o pera, ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Kung dahil sa pagmamahal natin sa ating kayamanan, ang kayamanan na natin ang ating pinapanginoon, mas mahal na natin yung kayamanan kaysa ibang tao. Kaya ang kayamanan yan ay ginagamit natin sa kasamaan. O kaya yung kayamanan natin ay kinuha natin sa kasamaan. Kung ang kayamanan yan ay ginagamit natin para mang-api ng kapwa, o kaya ay mambili ng boto sa eleksyon, o kaya ito ay ginagawa natin para ang tao ay tumahimik, dito na sinasabi ng ating Panginoon, ito na ang kasamaan. At napakahirap sa tao ito na makarating sa kaluwalhatian. The second requirement para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, tularan natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Ang halimbawa ng ating Panginoon ay batay sa kanyang kautusan. The center of the teaching of Christ is love. Pagmamahal. Kaya nga bago siya umalis sa daigdig na ito, nung huling hapunan ay ibinigay niya the greatest commandment. Love one another as I have loved you. At binigyan sila ng halimbawa. Ang halimbawa ay yung paglilingkod sa kapwa. Paglilingkod sa kapwa, kakalimutan mo yung sarili, self-denial. Kakalimutan mo yung sarili para lamang maglingkod ka, mag-share sa kapwa. At ganun ang ginawa ng ating Panginoon sa huling hapunan. Kinalimutan niya yung kanyang sarili. Siya ay nagpaababa, self-denial. Lumuhod siya sa harap ng kanyang mga alagad at hinugasan niya yung paa ng mga alagad. Yun ang complete na pagbibigay, tanda ng pagmamahal. Ito yung ayaw nung mayamang tao yun. Ayaw niyang magbigay sa kanyang kapwa. Paano siya makapagbibigay ng kanyang tunay na sarili? Kung sa bawat maliliit na bagay, kahit kayamanan, maliliit, material na bagay, ay ayaw niyang magbigay, paano niya maibibigay yung kanyang buong sarili sa ating Panginoon? Hindi niya magagawa na sumunod sa ating Panginoon kung hindi niya magagawang ma-detach ang sarili
sa mga material na bagay. Minamahal ko mga kapatid, maaring tayo ay mahihirapan din sapagkat kung minsan ayaw natin ma-detach sa mga bagay na nasa atin. Ayaw natin ma-detach dun sa mga bagay na nasa atin na. Yan man ay material na bagay, yan man ay mga kayamanan. Ayaw natin mapawalay sa lahat ng ito. Minamahal ko mga kapatid, alalahanin natin kung tayo ay nagdanais na makarating sa ating Panginoon, ay maaaring sasabihin natin katulad na sinabi ng taong ito, ginawa ko, sinunod ko ang lahat ng utos mo. Ganon din ang maaaring sabihin natin, sinusunod ko ang 10 kautusan ng ating Panginoon, pero hindi pa yun sapat para sa ating Panginoon. We have to remember, sa Last Judgment, tingnan natin ang Gospel ni San Mateo. Yung mga pinundan, yung mga pinurusahan sa apoy na hindi namamatay, ay sumunod din sila sa utos ng ating Panginoon. Pero ang kanilang kasalanan ay sin of omission. Hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. Hindi sila nagpakain ng nagugutom. Hindi sila nagpainom sa nauuhaw. Hindi sila sumuporta sa mga taong nangangailangan. Hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, huwag tayong tumigil. Ito na ang pagkakataon para tayo mag-share. Last year nagsimula ang COVID-19. Since last year, hanggang sa ngayon, ang dami ng mga tao ang namatay. Yung malalakas na tao na hindi mo akalain mamamatay, yung mayayaman ay akalain mong hindi mamamatay, yung mga doktor, nurses, lahat sila may kaalaman, pero sila ay namatay. Yung mga negosyo na matataas marami ay nawalan ng kita. Yung mga nagtatrabaho na nasa kanilang kasaganaan ay biglang nawala. Yung mga tao na malalakas ang katawan ay nagkaroon ng karamdaman. Ang daling mawala sa atin ng bagay na nasa atin ngayon. Kaya ito na ang dapat nating gawin. Huwag nating hintayin yung mga panahon na yon. Ito na ang panahon para tayo magbigay, para tayo sumunod sa ating Panginoon. Maaring mawala ang mga bagay na sa atin. Subalit, ito ay papalitan ng biyaya ng ating Panginoon. At sa huli, maaring mawala ang buhay natin mismo. Subalit tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na pagsunod sa ating Panginoon. Pagsunod hanggang kamatayan. Subalit ang kamatayan ang siyang magiging daan upang tayo makarating sa kalangitan. At sa kalangitan, doon tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bilang katunayan na tayo tapat sa ating Panginoon at handang sumunod sa kanyang kautusan ng pagmamahal, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalaki Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinaon, nanawag sa mga impyerno, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula palilito at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawala ng mga kasalanan, mabubuhay na magmuli ang namatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Hilingin natin sa Diyos Ama ang biyaya ng karunungan at katatagan ng loob upang sa gayon ay una nating hahanapin ang kanyang kaharian at katapatan sa lahat ng pagkakataon. Sagutin natin ang bawat panalangin. Panginoon, tanglawan mo ang iyong bayan.
Panginoon, tanglawan mo ang iyong bayan. Maging gabay nawa ng simbahan ang salita ng Diyos at maipahayag niya ang mga bagay na makalangit na siyang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo ang iyong bayan. Lumago nawa ang mga pari, madre, at mga religyoso sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan. Nang sa gayon, ay maakay nila ang kawang pinagkatiwala sa kanila ni Kristo, lalo na sa panahon ito ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo ang iyong bayan. Maranasan nawa ng mga may sakit at may kapansanan ang pagkalinga ng Diyos sa kamay ng mga taong nag-aalaga at nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo ang iyong bayan. Igalang nawa natin ang kultura ng mga taong ng mga katutubo at iwasan ang anumang makapipinsala o humahamak sa kanilang mayamang kultura. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo ang iyong bayan. Matamo nawa ng mga mahal nating pumanaw sa daigdig na ito, kasama ng mga yumao ng dahil sa COVID-19, ang kaligayahan sa langit sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo ang iyong bayan. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Buksan mo ang aming mga puso, Panginoon, at palakasin mo kami sa pamagitan ng iyong salita. Nang sa gayon aming matupad ang iyong kalooban. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ang pinapala sa pagkasiyang kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpagulan ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng kinapala sa pagkasiyang kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpagulo ng tao, upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ito ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos ang mga makapangyarihan. Ang napinawa ng Panginoon, itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating igagaling at ng buo niyang iglesyang banal. Kalugdan mo, Panginoon, ang mga handog at panalangin ng iyong bayan. Naway maging daan sa langit ang aming mga ginagawa sa araw-araw, sa tulong ng iyong pamatnubay, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. Iisip natin siya at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuloy. Tunay ngang marapat at matuwid ang angkop at nakagaling, na magpasalamat kaming lagi sa iyong ang banal, alang-alang kay Kristo ang anak mong mahal. Sa pamagitan niya na siyang salita ng Diyos ay ginawa mong sansinuko. Nang sinuko mo siya upang maging tagapagligtas namin at manlubos, ay nagkatawang tao lang ang Espiritu Santo at isinilang ni Santa Maria ang Birhen. Sa pagsunod ay ang kalooban upang magapi ang kamatayan at ipahayag ang muling pagkabuhay. Idinipa niya ang mga kamay sa krus na makamit sa iyong sambayang banal. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal,
ay pinagbubunyi namin ang iyong kalwalhatian. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Husana sa kaitaasan, pinagpala ang kapaliligo sa ngalan ng Panginoon. Husana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at siya'y nagmumulang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming kapapaluto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo, aming Panginoon. Bago siya pahirapan at pagpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin mong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yun sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin mong lahat ito, tinimin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. Na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, tinaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal ng harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbaba mi sinasamo namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, na iyong simbahan sa buong daigdig. Kasama sa Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimulay at umaasang muling mabubuhay at lahat ng mga yuma. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria Berina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad ay ang kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo Anak. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuli at pinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang tanda ng tunay nating pagsamba sa ating Panginoon, dasalin natin sabay-sabay, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salan. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at adyan mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin ang Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa ay lagi kayo maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligali. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian, magpasawalang hanggan.
O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana'y sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan ng iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umahawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umahawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambin nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo,
sa Espiritu. Sambing nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambin nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Manalangin tayo. Hiniling namin sa iyo, Panginoon, ng buong kababaang loob. Naiyayamang tinanggap namin ang mahal na katawan at dugo ni Kristo. Kami sana'y bahaginan muna yung buhay. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagdalo niyo sa misang ito, saan man kayo naroon. Pasimula sa Lunes ay inaalisan ang mga restriction sa COVID-19. Pwede na sanang magbukas ang simbahan pasimula ng Lunes. Pero nag-decide ang simbahan na huwag muna magbukas dahil ang restriction ay para lamang doon sa mga vaccinated ang simbahan. At ayaw ng simbahang mag-discriminate doon sa mga hindi pa nabakunahan. Kaya maghihintay mo ang simbahan ng official na pagbubukas after 2 weeks. Ito ay October 25, after October 25, na pinapayagan na ng gobyerno na pumasok sa simbahan ang mga bakunado at hindi bakunado. Kaya wala na tayong dinidiscriminate sa panahon yon. Kaya publicly ang simbahan mo ay hindi pa bukas simula sa Lunes. Pwedeng magkaroon ng mga private masses, pwedeng magbinyag, pero hindi pwede yung public na pagbubukas. Sana ho maunawaan ninyo ito dito sa New South Wales, sa iba't ibang lugar ay may kanya-kanya pa rin silang restriction, pero yun mo ay dito sa New South Wales. Pagdating mo ng after 25, pwede na kahit ilan ang makapasok simbahan na mayroon lamang self-distancing, social distancing, yun lang ho ang siyang susundin, pero yung number ay walang limit as long as may distancing. So dapat yung maliwanag yun dito sa New South Wales na dito sa Australia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Salamat sa Diyos. Kumain tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.